Hello po sa lahat po ng mga fans at sa lahat ng mga supporters ni Miss Jillian Ward, Eman Bacosa, Pacquiao, no? Dahil meron pong mga naglalabasang balita ngayon patungkol po sa isang blind item na kung saan tinukoy po ng ilang mga netizen dito sa Reddit that it was Jillian Ward. Sabi po ng Radar PH. So, yun yung ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, usapan ngayon ang patungkol kay Miss Jillian Ward and Mr. Eman Bacosa Pacquiao. Kung saan ang dami pong mga backlash na inaabot po si Miss Jillian patungkol po sa issue na kung saan ginamit lang daw di umano ni Jillian Ward si Eman Bacosa to clean up his image, no? Yung actress ng image. Kasi according po sa Radar PH, whispers in showbiz, a well-timed romance can be more strategic than spontaneous. So, dahil po dito ay marami pong mga netizen ang nagbigay ng kanilang mga saloobin patungkol sa isyung ito. Sabi nila, sino ang celebrity crush niya ay sinabi niyang si Jillian Ward. Ito, hoping si Eman ay sana ma-meet si Jillian in person. At nangyari nga, dahil nag-meet sila sa screening ng KMJS Gabi ng Lagim the Movie at isa rin si Jillian sa main character ng movie. Umani ng iba't ibang reaksyon ng nasabing post online. Ginawa pang ang bio ni Eman si Jill using her initial na JW. Kamakailan lamang ay may boxing match si Eman at nakita ni Jillian doon na nag-post si Jillian about in and ni-repost niya pa ito. Kasama ni Jillian ang kanyang mami na nanonood sa laban na umani rin ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen na para bang real talaga ang kilig at reaction nila towards each other. Nitong mga nakaraan ay binura na ni Eman ang initial na Jill sa bio niya TikTok na may cryptic repost siya na naging speculation ng netizen for PR lang daw. So nangyari at ginamit lang ni Eman ni Jill ang management para linisin ang image ni actress dahil sa Chabit Jill issue. Kung totoo man na PR o ginamit lang ni Eman, kawawa naman siya kung ganoon dahil mukhang nagdideepen na yung feelings ni Jillian or ni Miss nito kay Jill, si Eman kay Jill. True man ito, sana noong umpisa pa lang sinabihan na si Eman about this para din na siya mag-expect or kung aware si Eman, sana alam na lang ng boundaries niya na for kilig lang online ang gagawin nila. Kaya naman, dahil po sa mga post na ito, naging usap-usapan po ito ngayon sa social media. Parang sinasabi nila na if you remember, nagkaroon po ng issue itong si Miss Jillian Ward patungkol po kay Mr. Chavit Singson na sinasabi po ng ilan na si Miss Jillian Ward ay na-issue po na parang sugar daddy niya si Mr. Chavit na agad po niya na pinatay yung issue sa pamamagitan ng pagpapa-interview kay Mr. Boy Abunda. At sinabi pa niya na parang nagbanta siya na lahat po ng mga nagpapakalat ng malisyosong balita patungkol sa issue na yan ay kakasuhay niya, 'di ba? At meron pa mga issue na sinasabi na parang ano daw itong nanay daw ni Jillian ang gumagawa ng paraan para daw para gatasan nga itong si Chabit. Ganon po yung mga issue dati na sobrang dumi at sobrang nakaka-stain dun po sa personalidad ni Miss Jillian Ward, no. Mainit na usapin ngayon sa social media sa mundo ng showbiz ang pangalan ni Jillian matapos siyang maugnay umano kay Mr. Eman Bacosa Pacquiao na sabi dan upang umano'y linisin iangat muli ang kanyang imahe matapos ang controversial na issue niyang kaugnayan kay dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Bagamat walang direktang kumpirmasyon mula sa kampo ng aktres, mabilis na kumalat online ang samot-saring opinyon. Sabi diyan na malapit niya ngayon sa anak ni Manny, nagsimula ang intriga na mapansin ng mga netizen yung sunod-sunod nga na post nila. Kailan ba nagsimula yung issue, di ba? So, nag-umpisa po dito, parang sinasabi nila na si Mr. Eman Bacosa Pacquiao ay ginamit na damage control, no? Doon po kay Miss Jillian kasi talagang trending siya noon Dahil ultimo si Mr. Sian Gasa po yung talagang nagsasabi na nakita nga sila sa isang hotel, di ba? Parang ganun yung kwento noon Hindi lang natin madetalye kasi syempre wala pa naman po talagang resibong mailabas, 'di ba? So, dahil diyan sinasabi dito na matatanda na ilang beses na nag-link noon ng batang aktres sa negosyante at dating politiko at matapos silang makita sa ilang private gatherings at social events, kahit walang malinaw na ebidensya at kumpirmasyon tungkol sa tunay na relasyon nila, hindi napigilan ng publiko ang pagbuo ng iba't ibang spekulasyon. Dahil dito ay may ilang social media users ang nagsabing tila damage control ang pagiging malapit ngayon ni Jillian kay
Eman Pacquiao. Ayon sa mga netizen, mas clean image at wholesome umano ang dating anak ni Manny Pacquiao, kaya posibleng makatulong ito upang mabawasan ang negatibong tingin sa publiko ng aktres. So, ang sakit naman pong ang sakit naman pong pakinggan, 'di ba? Parang if I were on the show of Miss Jillian, parang real friendship, maganda yung friendship na inoffer ni Miss Jillian kay Eman. Tapos pag-iisipan siya ng masama, 'di ba? Parang ang sakit, 'di ba? Ganon din naman kay Mr. Eman. Very sincere at very genuine din yung friendship na inoffer niya kay Jillian. Tapos sinisira po ng mga ng mga nasa paligid, sinisira ng social media kasi lahat naman po ng mga lumalabas sa social media is wala naman po talaga pang konkretong kumbaga spekulasyon pa lang yan. Lahat po yan ay mga mga hearsay pa lang. Lahat po yan ay masasabi nating hindi pa valid or hindi pa legit kasi wala pa naman talagang ebidensyang inilalabas patungkol dyan, 'di ba? So gayon pa man, walang matibay na basehan ng mga paratang na ito maliban sa mga obserbasyon at opinion in netizen online. Wala ring kumalat na pahayag mula kina Jillian, Eman, maging kay Chavit tungkol sa isyong ito. Sa panayam kamakailan lang ni Jillian, masaya siyang nakilala si Eman dahil supportive at mabait umano ito. Inamin din niyang open siya sa posibilidad na makatrabahong binata sa hinaharap. Para sa maraming fans, natural lamang ang closeness nila dahil pareho silang lumalabas sa public eye at may connection sa entertainment industry. Ngunit para sa ilang observers, timing umanong dahilan kung bakit lalong pinag-uusapan ng kanilang closeness. Napansin kasi ng publiko na mas visible online sina Jillian at Eman matapos ang kontrobersyang nauugnay sa actress. Parang sinasabi nila na yun daw talaga yung ginawa or parang strategy po yun ng GMA para proteksyonan yung imahe ni Miss Jillian Ward matapos nga na maulat nga ito. So ang tanong ngayon, totoo nga ba ang mga bali-balita na parang pinaiiwas di umano? No, ito po di umano pa lang kasi may mga nababasa akong ganyan, may napapanood ako na parang pinaiiwas daw ni Senator Manny Pacquiao ito pong si Mr. Eman Bacosa kay Miss Jillian Ward dahil nga sa mga intrigang ito. Kasi feeling ng pamilya nila ay nagamit lang talaga si Mr. Eman Bacosa Pacquiao para po malinis yung reputasyon at yung imahe nga. Kasi nga 'di ba parang yung image kasi ni Mr. Eman talagang masasabi mong clean image po siya. Lalo na't bago pa lang siya sa showbiz at talagang kilalang very humble at talagang maka-Diyos, 'di ba? Parang sinasabing ginagamit lang daw at ginamit lang daw, no? Ito pong si Mr. Emma. Nakakalungkot lang isipin na syempre, 'di ba, lahat tayo ay umaasa tayo na talagang kung meron mang gusto natin na magkatuluyan in the end, sana si Jillian tsaka si Eman kasi nga bagay silang dalawa. Pinasaya nila tayo, 'di ba? At makita naman talaga natin na yung kanilang chemistry ay nag-uumapaw sa screen. Pero dahil nga dito sa mga lumalabas sa balitang ito, parang parang na sustain, no, yung kanilang mga personalidad. Sa kabilang banda, si Eman Pacquiao ay unti-unti na rin gumagawa ng sarili niyang pangalan sa entertainment boxing world. Kaya po parang siguro po sa ngayon hindi muna natin maaasahan na magkikita or magkakaroon po ng interaction between Eman and Miss Jillian kasi may mga balita na parang naiiwas muna sila sa isa't isa kasi nga sinasabi nila na nagamit na nga daw itong si Mr. Eman ni Jillian, 'di ba? Kawawang Jillian, Diyos ko. Ang pangalan niyang matagal niya nang iniingatan ngayon talagang nadudungisan dahil sa mga issue, dahil sa pagiging friendly niya lang, 'di ba? Wala pa naman talagang direktang konfirmasyon na jowa niya na si Kobe Brown, 'di ba? Na sinasabing nag-date daw sila sa concert, 'di ba? Di natin alam, baka mamaya friendship na sila matagal na at ngayon lang talaga na nagiging isinasa publiko dahil nga nasa showbiz na rin tong si Brown, 'di ba? So anyways, kayo na po ang humusga. Ano pong masasabi ninyo patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. Jillian Ward, abay nagsalita na patungkol sa bagay na ito at Eman Bacosa Pacquiao, willing pa rin bang makatrabaho si Jillian sa kabila ng mga isyong kumakalat ngayon patungkol sa kanya at sa actress. Yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. Maraming salamat po. At ngayong araw, eto na, let's talk about this one kasi patuloy na naman pong namamayagpag sa mundo ng showbiz ang isang Jillian Ward matapos ang sunod-sunod niyang mga projects sa telebisyon, musika at endorsement. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay sa mga seryosong drama at intense role, ibinahagi ng batang kapuso actress na nais naman niyang subukan ang magaang genre ng kanyang sunod na project, isang romantic comedy o feel-good series na magpapakita ng ibang side niya bilang artist.
Sa ulat po ng GMA News Online, sinabi ni Jillian na handa siyang sumabak sa isang proyekto na mas magaan, mas masaya at mas nakakakilig kumpara sa mga nakasanayan niyang karakter sa telebisyon. Ayon po sa actress, gusto rin niyang maranasan ang paggawa ng paglabas ng magbigay ng good vibes hindi lamang sa audience kundi pati na rin sa cast mismo. Sa loob kasi ng maraming taon, nakilala si Jillian sa mga dramatikong serye kung saan madalas siyang umiyak, dumaranas ng mabibigat na emosyon o kaya naman ay nasa gitna ng komplikadong storya ng pamilya at pag-ibig. Mula sa kanyang pagganap bilang child star hanggang sa pagiging isa sa pinakaabangan ngayong young actress ng GMA Network ay hindi na rin po hindi na may kakaila na malaki na ang naging worth niya bilang performer. Ngunit aminado siyang minsan gusto rin naman niyang magpahinga mula sa heavy drama at sumubok ng mga refreshing na material. Ayon po kay Jillian, malaking bagay para sa kanya ang makagawa ng mga project na light lang ang atmosphere. Naniniwala siyang mas marami pa siyang pwedeng explore bilang artista, lalo na pagdating sa comedy at romantic scene. Bagamat may mga experience na siya sa ilang nakakakilig na eksena noon, gusto raw niyang magkaroon ng isang buong serye o pelikula na nakafocus talaga sa kilig at positivity. At para sa maraming fans, magandang hakbang ito sa karir ng aktres. Marami kasi ang naniniwalang bagay kay Jillian ang romantic comedy genre dahil bukod sa kanyang acting skills ay may natural na charm at youthful energy siya sa swak sa ganitong klase ng project. Sa social media, may mga netizen na nagsasabing gusto nilang makita si Jillian sa isang modernong romantic comedy na may halong humor, friendship at inspiring life lesson. Hindi rin may tatanggi na malaki na ang pinagbago ng image ni Jillian sa mga nakaraang taon mula sa pagiging cute child actress noon at isa na siya ngayong ganap na leading lady na kaya magdala ng primetime show. So dahil dito mas lumawak din ang expectation ng publiko sa mga role na gagampanin niya. Sa kasalukuyan, napapanood po si Jillian Ward sa action drama series sa Never Say Die at kasama sina David Licauco, Kim Jisoo at Rahil Bria. Sa naturang serye, ibang klase ng Jillian ang nakita ng mga viewers. Mas mature, intense at physically demanding ang kanyang role. So dahil dito, marami ang nagsasabing na magandang contrast kung romantic comedy nga yung kanyang susunod na project, mula sa bakbakan at drama, mapupunta siya sa masayang kwento ng pag-ibig at self-discovery. Para sa ibang fans, ito rin ang perfect timing para mas makita ang versatility ng actress. At bukod sa acting, busy rin ngayon si Jillian sa kanyang music career kasi nitong mga nakaraang buwan ay inilabas niya ang kanyang Pumapag-ibig, isang upbeat feel-good song na agad nakakuha ng attention online. So ayon po kay Jillian, special ang kantang ito dahil personal siyang nakibahagi sa pag-revise ng lyrics upang maipalapit ito sa kanyang sariling emosyon at karanasan. Marami ang nagsasabing ang musical direction ni Jillian ngayon ay bagay na bagay din sa konsepto ng romantic comedy projects dahil fresh, youthful at positive ang kanyang mga image or potential bilang isang singer. So sabi nga po ng iba, pwede daw siyang tawagin na bilang isang romantic comedy queen ng kanyang henerasyon. Samantalang naging usap-usapan din kamakailan ang pagiging open ni Jillian sa posibilidad na pakikipagtrabaho kay Eman Pacquiao, anak ng boxing legend na si Manny Pacquiao. Sa ilang interviews, inamin ni Jillian na open siya sa anumang proyekto na basta open siya sa anumang project basta makakatulong ito sa kanyang growth bilang artista. Dahil dito, may ilang fans na agad na nag-isip ng posibleng romantic comedy tandem ni Jillian at Eman, kumpirmadong proyekto para sa dalawa. Marami ang curious kung magkakaroon sila ng chemistry on screen kasi social media platform tulad ng Reddit, hati naman ang opinion ng mga netizen. May excited na makakita ng bagong love team, habang iba naman ay mas inauna muna makita si Jillian na mag-solo at mag-focus sa kanyang individual growth at actress. So ngayon, dahil po sa mga bagay na ito, is talagang marami pong nagre-react, Parang sinasabi nila na papayag pa kaya or magiging click pa kaya yung proyektong gagawin ng GMA para po kay Miss Jillian Ward and Mr. Eman Bacosa Pacquiao matapos pong lumabas ang ilang mga intriga patungkol po kay Jillian at saka po kay Eman. 'Di ba nga, parang lumalabas po sa balita sa mga Reddit, sa mga social media na parang may gamitan na naganap. Parang sinasabi nila na hindi raw
daw deserve ni Mr. Eman Bacosa Pacquiao na makapartner kay Jillian. Ganto lang po yan guys, Si Jillian po kasi is an actress. So from the start, talagang yun na talaga yung kanyang career, 'di ba? Kung sakasakaling tatanggihan ni Eman yung proyektong ibibigay sa kanila na romcom, pwede pa rin po yung humanap ng panibagong kapartner. Always remember, si Jillian po ay Jillian for without Eman, 'di ba? So kung sinasabi po ng ilang mga bashers na parang ginamit lang ni Jillian si Eman, is tanging si Eman lang po ang makapagsasabi niyan. Kasi nakita naman natin na talaga namang genuine naman yung ino-offer na friendship. Tapos talagang dun tayo kasi bumase din tayo dun po sa pagkaka-revise ng kanyang kanta, 'di ba? Kung saan may may touch of boxing na tumutukoy nga kay Mr. Eman Bacosa Pacquiao. Ngayon naman, since si Miss Jillian po ay nalilink naman ngayon kay Kobe Brown, ang dami pong mga parang hindi na daw nila susuportahan si Eman at si Jillian, hindi na raw susuportahan si Jillian, si Eman na lang daw, ganun, diba? So anyways, diba, ayun po sa mga entertainment observers, magandang strategy rin kasi ito para sa kanilang career, sa longevity ng kanilang career. Kapag ang isang artista kasi hindi lang siya, kumbaga parang yung mga yung mga intriga na yan, nakakatulong din po yan para po kay Miss Jillian. Kasi sabi nga ng isang showbiz commentators, good or bad publicity, still publicity. So dahil po sa mga trending topics na yan, although nai-stain nga yung credibility at yung image po ni Miss Jillian, kailangan masanay na po siya sa mga ganyan kasi public figure siya eh. So subject talaga siya na pag-usapan, subject po siya na gawa ng kwento, 'di ba? At the same time, ibalik yung mga dating issue patungkol sa kanya. So anyways, sa naman siguro naman po sa pagkatao ni Mr. Eman, parang hindi naman po siya yung tipo na mamimili. Kasi contractual siya kontrata po siya sa GMA. So whatever kung ano man po yung trabaho nga i-offer sa kanya, hindi niya po pwedeng tanggihan yun kasi that's really part of their job as a talent, 'di ba? Kaya naman po whether you like it or not, or whether they like it or not, kahit po sino pang humadlang, matutuloy at matutuloy yan kapag binigay po kay Jillian at kay Eman ang romantic comedy na yan. And I know na marami pa rin susuporta kay Jillian at kay Eman. So kayo po, anong yung sa loobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone!